Dahil nga wala naman akong ginagawa kahapon ay naisipan kong mag-aya na umalis. Kaya naman agad-agad ko nang chinat si Madam Mercy at agad naman nga din siyang pumayag. Dapat nga dalawa lang talaga kami kaso nag-aya pa kami ng iba na gusto sumama. Kasi nga the more the merrier, diba? At saka dapat hindi ko talaga isasama tong dalawang anak ko. Kasi paminsan-minsan gusto ko rin magkaroon ng time para sa sarili ko, yung ako lang mag-isang aalis at hindi sila kasama. Kaso ayun nga, naaawa naman ako kapag iniiwan ko sila kasi nasanay na din talaga ako na kahit saan ako magpunta, lagi ko silang kasama. Bakit kaya ganun, no? Kasi iniisip ko sila kapag hindi ko sila kasama, kaya minsan nagmamadali talaga ako umuwi kapag nasa galaan ako. Ganun na siguro talaga kapag nanay ka na. Kasi yung pinakagala lang namin is from Bignay to Paso de Blas, tapos every Saturday pa yon kasi Monday to Friday may pasok yung bata. Kaya tuwing Sabado lang kami umalis, tapos kapag Linggo naman is walang pasok yung dada nila, kaya dito lang kami, stay lang kami dito sa bahay. Bali parang quality time na namin as family. Ganun lang naman ang routine namin everyday. At saka parang ayun na rin talaga yung pinaka day off ko, day. Kasi nakakaboring naman kapag lagi ka lang nasa loob ng bahay, 'di ba? Araw-araw ka na lang nag-aalaga ng mga anak mo, naglilinis, nag-aasikaso, 'di ba? Nakaka-drain kaya yung ganun. Hindi naman sa pagrereklamo, pero kasi minsan kailangan din nating ma-refresh yung utak natin. Kasi tao lang din naman tayo, napapagod. Siya nga pala, hindi ko pala nasasabi kung saan pala kami pupunta. Magsisimba nga lang po kami sa Quiapo Church, Manila. At ayun nga, wrong timing kasi naabutan na kami ng ulan. Pero hindi pa naman kami nakakababa, pero kasi sobrang lakas ng ulan dyan. Pagsakay lang namin ng from Monumento, ayun bigla na yung bagsak ng ulan. Grabe pa ang hangin, ang lakas. Sa Ibas nga pala kami sumakay at hindi na kami nag-LRT kasi wala naman traffic nung time na yan. Pero siguro kung LRT ang sinakyan namin, nandun na kami agad sa Quiapo. Grabe, hindi naman namin in-expect na uulan ng ganyang kalakas. Kasi maaraw-araw na nung umalis kami. Kaya ayan, hindi tuloy ako nakadala ng payong. Akala ko nga titigil na yung ulan bago man lang kami bumaba. Diyos ko, hindi pa rin pala. Buti na lang talaga nag-crocs ako, kundi mababasa or masisira yung sapatos ko. At saka may mga kasama kami mga bata, kaya napaka-hassle talaga nung time na yan. Kasi dalawa lang yung may dala ng payong, tapos ang dami-dami namin. Pero buti nga ay nagagawa namin ng paraan, kaya okay na rin. O diba, for the video pa rin ako kahit umuulan na. Nandyan na nga kami sa Carriedo niyan at naglalakad na papunta sa Quiapo. Para na nga kami mga basang sisiw dyan, pero syempre yung mga bata secured talaga namin yan. Grabe yung tipong minsan ka na nga lang makagala, umulan pa na malakas no? Wrong timing talaga yan. Kahit nga umulan, ang dami pa rin tao. Maski sa loob, sobrang dami, hindi ka na talaga makakapasok. Kaya yung iba nandito na lang sa labas. Dito na nga rin kami pumasok sa gilid para makasilong at maka-CR na din. Habang nagsi-CR nga sila dyan, nandito ako sa labas naghihintay sa kanila at medyo nagpapatuyo lang. After nga niya, napag-desisyon na lang namin na dito na lang kami at hindi na kami papasok doon sa loob ng simbahan kasi sobrang dami talagang tao doon at hindi ka makakapasok. Mahawak-hawak na nga lang kami sa mga poon dito at syempre nagdadasal kami. Alam naman na ni Lord kung ano man yung mga nasa puso namin. Tapos pumunta rin pala kami dito sa may likod ng altar, doon sa may pare. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero kasi ngayon ko lang to nalaman. Yan, umakyat nga lang kami dyan tapos pila-pila lang kami dyan. Kayo ba guys, alam nyo ba to? Nakaakyat na ba kayo dito? Kasi ako first time ko lang talaga makapunta rito. Ayan, tapos hahaplos ka lang naman sa paan ni Poong Jesus Nazareno tapos magdadasal ka. Pero sana kung ano man yung panalangin ko ay sana naririnig ni Lord. Dahil ayun lang naman yung kahilingan ko araw-araw. At syempre nagpapasalamat din ako sa lahat ng blessings na dumarating sa buhay namin. Hilingin man namin or hindi. Financial man yan or kung ano pa man. Tapos after nga niya lumabas na kami para kumain. Talagang umaambon-ambon pa nga rin yan at sobrang dami pa ring tao. Hindi nga kami makapag-decide kung anong kakainin namin dyan. Pero may nakita nga kaming Jollibee kung saan bida ang saya. Lalo na sa mga bata. Yan, pumasok nga lang kami sa mall dyan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng mall na yan. Basta yun na yun. Tapos naganap na nga lang kami ng table. Buti naman wala naman masyadong tao dito. Hindi rin kasi kami nakapagtanghalian lahat. Kaya ayan, sobrang gutom na namin dyan. At syempre hindi mawawala yung pagpipicture at pagvi-video dyan sa mga pagkain, diba? Ang saya-saya nga ng mga bagets kapag Jollibee talaga to mga bata na to eh. Alam niyo ba guys, minsan lang kami makaalis ang ganito ng family ko tapos hindi pa kami nakukumpleto. Ewan ko ba, pero I hope someday sana makumpleto naman kami. By the way, pagtapos nga pala namin kumain, ayun sumibat agad kami agad para makauwi na rin dahil anong oras na rin nung time na yan. Tapos may nadaanan kami netong dried pusit. O diba yung tipong kakatapos lang namin kumain tapos kain na naman. First time ko nga lang makatikim neto 50 pesos tatlo na siya. Pero in fairness, masarap naman siya ha. Actually marami pa dyan pwedeng ma-food
food tripan yung mga nakikita natin sa vloggers, kaso sobrang daming tao kaya hindi na namin sinubukan. So ayan, kaya uuwi na lang kami guys. Marami pa naman sigurong next time para matry yan, diba? So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna ulit tayo. Maraming salamat po ulit sa mga nanonood ng aking mini vlogs. Bye!